Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Jamela, 28 years old, at isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Mandaluyong. Hindi kaluwagan ang kalye namin dito at dikit-dikit ang mga bahay, kaya naman hanggang sa kalsada dumadagundong ang Love Radio. Ang dami naming tambalanista dito sa lugar namin. Paboritong segment ko ang Mahiwagang Burnay kaya naisipan kong sumulat. Naguguluhan kasi ako at kailangan ko ng opinyon ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Ganito kasi tambalan. Mahigit 1 dekada na kaming magkarelasyon ni Edgar. Tingin namin pareho, nasa edad na kami para magpakasal. Kaso lang, hindi pa kami financially ready. Pareho kasi kaming breadwinner ng mga pamilya namin kaya simula na magkatrabaho, inuna muna namin ang mga pangangailangan nila. Kada sweldo, wala halos natitira sa amin. Magastos magpakasal at hindi pa namin napag-iipunan. Kailangan pa namin ng panahon para makapag-ipon. Hindi naman kami nagmamadaling magpakasal pero biglang dinapuan ng malubhang karamdaman ng nanay ko. Wala nang pag-asang gumaling. Naghihintay na lang kami at sinisikap naming maging komportable siya sa natitirang panahon niya dito sa mundo. At pangarap niya sana na bago siya mawala, maihatid niya ako sa dambana. Dahil solong anak ako, gusto daw niya buhay pa siya kapag kinasal ako. Gusto daw niyang makadalo sa kasal ko. Okay naman kay Edgar na magpakasal na kami. Pero aminado siya na wala pa siyang naiipon. Ang kaya lang daw niya yung wedding ring namin. Lahat ng iba pang kailangan sa kasal ako na ang gagastos. May ipon naman ako pero bilang babae nalulungkot ako. Hindi ko naman ine-expect na ako lang ang gagastos para sa kasal ko. Kahit man lang sana hati kami ni Edgar. Okay na. Kaso hindi. Ako lang talaga ang magbabayad ng lahat-lahat. Tambalan, valid ba itong nararamdaman ko? Dapat ba talaga akong malungkot? Nicole, kung sa'yo nangyari to, hindi ba sasama ang loob mo talagang sa akin? Direkta yung question. Okay. Sagutin mo daw Anong mararamdaman mo kung ikaw yung babae, tas ikaw yung gagastos ng lahat? Salamat sa inyong payo, tambalan. Ang inyong tambalanista, Jamela. Bilang isang babaeng bumuhay ng mga jowa ng ilang mga taon, I say it's okay. Sabi nga sa mga hindi mo pwedeng baliin kasi ginawa ko diba? Sabi nga sa mga beauty pageant, diba? I should not be limited. Yan, diba? Parang mga ganong eksena. So, I am limitless. I am limitless. Kapag mahal ko, okay lang sa akin na mag-share. Ganon. Hindi ako pwedeng magsabing hindi okay kasi always nating gusto na magkaroon ng gender equality. Tapos pagdating ng gastusan, ayaw nating gumastos, 'di ba? Dapat lalaki lang ganon. Ako partner nung araw para matuloy ang date partner kasi anong-ano na ako, date na ako.
Ano ka na eh? Date na date. Gina G ka na. Gina G na ako Gigil. Gigil na ako makipagkita, di ba? Ano na? Ano na ako eh? Ano na ako? Kitang-kita na ako. Ganon, di ba? So, kung ang dahilan niya kung bakit hindi kami magkikita ay dahil wala siyang pera, tas ako naman meron akong pera, at mahal naman namin yung isa't isa at gusto lang talaga naming magkita ganun talaga, may mga limitasyon ng ibang mga tao. Walang rason para hindi ako magsabing di ako nagagastos, 'di ba? Wala lang, inaano natin kasi yung equality, yung gender equality na tinatawag. Tapos meron lang tayong mga kondisyon, 'di ba? So yun lang yung part na yun. Ngayon tinatanong mo sa akin kung sa iyo to nangyari, yung part na muna na nalulungkot ako na nangyari to. Sino ba namang masaya na gumagastos? So, kumbaga, yung nararamdaman mo is valid. Siyempre, kung babasihin namin dun sa kwento mo, sakto lang din yung sayo, tas breadwinner ka pa, mga ganong eksena. So, kapag ka naglalabas ka talaga ng pera, tapos hindi malalim ang kaban ng kayamanan, malungkot talaga at masakit sa kalooban. Tapos iisipin mo pa, dapat lalaki naman talaga ang gumagastos sa mga ganitong klase mga eksena. Kaya lang, ako sa akin, depende sa sitwasyon, at sa priorities. So for example, priority mo ngayon na pasayahin yung nanay mo. Na na lang unti na lang yung days na sinasabi daw, 'di ba? Although syempre, lagi pa rin namang si God ang may final say kung kailan talaga kukunin si mother, 'di ba? Pero may milagro. Oo, laging may miracles, 'di ba? Lagi naman. Pero kung just to be sure, bilang isang tao, ganyan, gagawin mo talaga yung ways para mapaligaya sa kanyang last few days. And if that means magpapakasal, and if that means walang pera si Edgar at ikaw ang gagastos, di ganun muna. Ako para sa akin hindi naman ibig sabihin na gumastos ka ngayon, buong married life ninyo, ikaw na yung gagastos. 'Di ba? Para parang New Year. Kailangan 12 ang mga prutas sa mesa para 12 buwan sa taon. Tayo? Sagana. Totoo 'yun. Para diba? Masabing abundant ka. Correct, 'di ba? Totoo. Ganun ba 'yung naiisip mo? Kaya dapat pag nag-umpisa yung eksena ninyong dalawa, dapat hindi ikaw yung gumastos. Kung hindi, the rest of your married life ikaw ang gagastos. Wala namang ganun. Ang sa akin kung totoo ang version mo, si Edgar walang pera sa ngayon. 'Di ba? Kahit pigain mo yung lahat ng dugo niya sa katawan, kung wala talaga siyang mai-shell out at ikaw kahit papaano ay meron, di ikaw muna. Totoo yun lang. Hindi, ang sa akin lang siguro kaya ka nalulungkot kasi parang this is not the typical setup. Ganon. Pero ang life po hindi kailangang laging may particular na setup lang tayong sinusunod. Dapat nga walang ganun Oo. In terms of relationships, in terms of money, or getting ganyan. into a relationship. Totoo, hindi dapat pwedeng walang correct. walang concrete formula or setup na dapat sundin. Siguro depende partner, depende yan sa agreement ninyong at saka sa dalawa. sitwasyon. Ang sa akin partner, siguro kung mga nasa 70s tayo, 60s, baka, pero sa mundo ng AI, diba, na ang dami ng possibilities, dapat medyo mas bukas na yung isipan natin dun sa iba't ibang klase ng possibilities. Katulad niyan, ng babae ang gumagastos muna, yung babae yung may pera. Kasi pag sinabi masasaktan yung mga babaeng gumagastos sa mga boyfriends nila. Oo, hindi. Ako, itinatayo ko ang bandera ng mga babaeng gumagastos para sa kanilang mga jowa. Mabuhay mga kababaihan! Ang tawag dyan, women of power. Ganon. Hindi natin pwedeng sabihin, and that's not the typical type. Hindi pwedeng ganon. Kasi masaya sila ng ganong klase ng setup. True. It's their agreement. It's their parang initiative. Gesture nila yun Hindi mo pwedeng sabihin, ay mali yan, hindi dapat yan ang mangyayari. Dapat lalaki gumagastos for you. Walang pwedeng sino man na magdikta nun. So in this case, yes, we understand na financial aspects is a major consideration. Financial aspect is a major consideration kung magpapakasal ka. Pero malinaw dito na wala pang Edgar. pera yung asawa mo. Bakit pag Edgar, parang ang dami kong kilalang Edgar na walang pera? May naging jowa ka ba na ang pangalan ni Edgar tapos wala siyang pera? Wala naman. Pero nariwa ba lahat? Hindi naman, pero may kapitbahay ako, parang lagi nangungutang. Edgar din yung pangalan. Yung jowa ng pinsan ko, Edgar din. Hirap na hirap sa pera. Ito ang lesson po dito, pag nagbinyag po kayo ng anak, huwag niyo pong binyag ang pangalang Edgar. Charot. Stereotype po. Hindi, joke lang po. So, yun yung sinasabi natin. So, malinaw dito na
walang pera si Edgar at the moment. ATM. Yes, maganda yung sinabi ni partner kanina. May kanya-kanya po kasi tayong strength, may kanya-kanya tayong weakness, may kanya-kanya tayong limitations. In this case, in your case, limitado yung pera ninyo. Si Edgar, wala. Kung ako si Edgar, tapos pakakasalan mo ako, tapos bibilangan mo ako, hindi ako magpapakasal. Diba? Kasi ito, pagbibigyan lang natin yung gusto ng nanay mo, pero tayo mag-aaway. Kasi binibilangan mo ako eh. Diba? Ikaw yung gumastos. Dapat hindi na lang muna tayo nagpakasal kung ito ang kahihinatnan. Dapat dinedma na lang natin yung nanay mo, diba? Kasi kung ang intention mo lang naman ay paligayahin ang nanay mo, maraming paraan para paligayahin ang nanay. O kaya ang gagawin mo, hindi ka gagastos para sa kasal ninyo, paano paliligayahin yung nanay mo, gagawa ka ng ways para i-extend pa yung life niya. Totoo. Diba? Mga ganun. Correct. Kesa magkaaway tayo, na-satisfy natin yung demand ng nanay mo, pero magkaaway tayo at forever mong sinusumbat sa akin. Kasi isang beses ka lang na magpapakasal eh. Ikaw yung gumastos. So, araw-araw mong isusumbat sa akin na kaya naman din kinasal dahil sa akin eh. Ako ang gumastos eh. Ako ang nagbayad. Ako ang nagbayad eh. Diba? So, hindi magandang agreement. Though there are traditions na talagang may mga lalaki talaga ang gumagastos. Pero sometimes we can bend traditions. Yes, diba? totoo. Hindi pwede kasi tradisyon ng pamilya namin, lalaki daw dapat ang gagastos. Ay, paano ka kagaya ni Edgar to? Pero mahal na mahal mo. Diba? Hindi can mo you not bend the tradition? Hindi mo pa kakasalan kahit Gina G ka? Diba? Yun yung sinasabi ko, partner. Yung parang nag-uumpisa siya sa date na, mahal kita, gusto kitang makita. Tapos ang limitasyon lang natin, wala kang pera, di ako na. At walang masama doon, di ba? Correct, wala naman kasi parang mahal nyo. Wala dapat judgment. Nagkataon lang talaga. At this point na nagmamadali kayo, wali lang talaga si Edgar. Baka mamaya pag, magpatuloy yung marriage niyo tapos eventually magkaroon ng maayos na trabaho at very financially stable na si Edgar. Baka naman unang anibersaryo pa lang o pangalawa kahit hindi milestone year, pakasalang ka ulit, 'di ba? Yung bang minsan may mga ganun yung mga kakilala natin or nababalitaan natin na nung kinasal sila nung una, simpleng-simple kasi tulad nito, yung ganitong klaseng sitwasyon, simpleng-simple kasi medyo may kakulangan talaga, 'di ba? Pero dumating yung panahon, yung iba nga may mga anak na, nung kung kailan may mga anak na, 'di ba? Saka sinuwerte, 'di ba? Saka nagkaroon ng extra income, 'di ba? Saka lang nagpabongga ulit ng kasal. Meron ako mga kakilala, partner, ang age nila ay 43, yung isang kong kakilala 43. So 43rd birthday. Pero ang atake niya dahil ngayon lang siya nagkapera sa kanyang 43 years of existence. Ang atake niya 18th birthday. Kasi never siyang nag-debut eh. So kumbaga, nung nag-18 siya, hindi niya naranasan kasi wala siyang pera. Anong gagawin niya? Pigain niya yung nanay niya para mapilit, 'di ba? Nagkaroon ng debut. Correct. Pero sa totoo lang, walang-wala. Di saka siya mubawi nung siya ay nasa kanyang 43rd birthday. Totoo 'yun. Siguro the best thing that we can give you or that we can advise you, ituloy niyo yung kasal. Pag ituloy niyo yung kasal, sagot mo muna dahil ikaw naman yung may pera, di ba? Yeah. Masasatisfy dito yung wish ng nanay mo, matutuloy yung kasal ninyo. Ang gagawin mo lang, wag mong isusumbat sa kanya. May feeling ako medyo nagsusumbat na. Sana wag. Sana nalulungkot ka lang. Kasi as I said, partner, kanina, valid naman. Sino ba namang gustong laging gumagastos? Sino ba namang limitado lang ang resources, kailangan pang igastos? Talagang nakakalungkot yan. Lagi kami malungkot, di ba? Dahil dyan. So gets. Alam mo, gets namin. Pero iba yung sitwasyon ninyo eh. Meron kang hinahabol na buhay. Meron kang promise na gustong i-fulfill. Kayong dalawa naman ni Edgar, nagmamahalan. Talagang alam ninyong magpapakasal kayo. Kaya lang, sadyang wala lang talaga. Di ba? Pwede naman bumawi. Again, ang dami kong kakilala na nagsimula nga yung iba sa mass wedding. Ang dami nila sama-sama na parang yung iba nga parang hindi na nakapag-celebrate kasi walang pang celebrate. Pero nung nagkaanak, nagkapamilya, nung swinerte, saka lang bumawi. Yan ang mahirap eh. Di ba? Gusto natin hindi ko ito makakalimutan na isang beses na meron ako inattenda na binyag. Tapos medyo malaki na yung bata. Tapos tinanong siya bakit ang laki mo na. Anyway, this is for the Catholics, no? So kanya-kanya naman pong relihiyon. So sabi niya, ang laki mo na, bakit ngayon lang? At ang sagot ng magulang is wala pa kasing panghanda.
'Diba? Yun yung dito naman tayo pupunta, girl, sa ayan tayo doon tayo sa maraming seremonyas na nakikita natin sa social media, sandamukal na gastos. We tend to forget na pinakamahalaga dito ay yung inyong pag-iisang dibdib, yung inyong vows. Correct. Ganun. Pag nakita mo, no, pag titingnan mo, ang goal yun naman talaga dito ay magpakasal. 'Di ba? So kaakibat ng kasal, oo, syempre ay ang paggastos, pero wag na wag mong bibilangin lahat 'yon. Kasi nga ang intention nyo ay mag-isang dibdib. 'Di ba? Kasi kung mag-iisang dibdib kayo pero bibilangin mo lahat ng effort mo, bibilangin mo lahat ng gastos mo at ang gastos niya, mag-aaway lang kayo. True. Wag mo nang ituloy ang kasal. Pagka ganon, ha? So dapat malinaw sa iyo 'yon. Kung magpapakasal ka, bukal sa loob mo yung paggastos o kung yung mga kaakibat nito. 'Di ba? Yung effort, bakit ako lang napagod? Bakit parang siya hindi napagod? Huwag mong titingnan yon. Kasi magiging simula lang ng away. Uulitin natin, kung magpapakasal ka, dapat bukal sa loob mo na gagawin ito at hindi mo iindahin kung ano man ang kaakibat nito, pagod at gastos. Baka naman ang dami kasing extras. Alam mo, natatandaan ko lang nung nag-umpisa kaming nag-plan for our wedding 14 years ago. Sinabi mo bang, bakit ikaw dalawang van lang inarentahan mo, ako 3. Oh. Dapat hindi ganon. Hindi walang ganon. Pero ibig sabihin, may agreement kami na, dito tayo we will work on this budget. Nagtanong siya sa akin kasi ayoko namang wala rin akong ambag, although sabi niya, anong mga ambag mo dyan? Ganyan, di ba? Sabi ko, anong gagawin ko kung ang ambag ko ganda lang? Charot. Nakakainis, di ba? Ganda lang ang ambag. Hindi, so ang point ko lang, kadalasan kasi kapag may event, nanganganak kasi yung gastos niyan. So kaya nga, baka naman din, kaya din masyadong matindi na yung nararamdaman mong parang ang bigat-bigat kasi baka may mga gastos na nanganak na. Kasi again, partner, nung nag-umpisa kami magpakasal, ganito lang Tapos biglang meron ng indoor fireworks, meron ng stage pala na iba pala sa stage na. May mga ganun. So wala lang, isipin mo rin, baka may mga ganong extra. Kasi again, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ang pinaka-importante naman, yung inyong pag-declare ng vows for each other. Okay, Docs? Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This song is brought to you by ACS Manufacturing. Yun lang ha. At sana naman meron kang natutunan mula sa aming kwento. Okay, Docs? Nagmamadali na po talaga ako. Malapit na kasi meeting namin, sumabog lahat ng equipment ko. Bye-bye! For instant white and instant